Hintayin daw ang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan ay para hindi raw mabigla ang mga mamimili. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, magkakaroon daw ng pagtaas sa presyo ng ilang pagkain? Julius, posible ngang magkaroon ng bahagyang pagtaas sa presyo ng ilang basic goods ayon yan sa Department of Trade and Industry. Sa ulat ng Philstar, may mga panukalang adjustment na sa presyo ng ilang pangunahing bilihin. Kabilang na riyan ang sardinas, canned meat, ilang milk products, gayon din ang instant noodles. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, hiniling ng sardine manufacturers ang price adjustment dahil sa mataas na presyo ng langis at logistic expenses. Matatanda ang voluntaryong pumayag ang manufacturers ng basic goods na wag munang magtaas ng presyo hanggang May 10. Sabi ng DTI sa ngayon, 68% ng mga produktong kanilang minomonitor, stable pa rin naman. Pero ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, bago pa mag-May 10, ilang maliliit na kumpanya ang nagtaas na ng presyo dahil sa laki ng gastos nila sa operations. Pakinggan natin ang pahayag ng presidente ng asosasyon na si Steven Cua. The smaller companies, yung iba, nagtaas na kasi there's no way they can maintain, no? Cover their costs, no? Because of pagtaas ng laki ng taas ng cost of operations, no? Tila gasolina, importation of raw materials, and all other, transportation, logistics, masyadong malaki ang tinaas for them to be able to cover costs without increasing prices. Nagsagawa ng Joint Price and Supply Monitoring kanina ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Para yan i-check kung hanggang 50 pesos nga lang ba ang bentahan sa kada kilo ng imported na 5% broken premium rice. Sa pag-iikot ng DA at DTI, nakitang nasusunod naman ito ng mga nagtitinda. Pero nagpaalala ang DA na kailangan ng transparency sa mga price tag na nakalagay sa bigas. Bukod sa presyo, inirekomenda rin ang paglalagay kung saan galing ang bigas para mas madaling malaman kung imported ba ito o lokal. Kung sakaling may tindahang maisyuhan ng notice of violation, ayon naman kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, mabibigyan naman sila ng pagkakataong magpaliwanag. Narito ang kanyang pahayag. 48 hours po ang binibigay natin para magbigay po sila ng pahayag or explanation doon po sa kanilang pagbebenta ng more than 50. Pwede po nilang pabulaanan o pwede rin naman po nilang explain bakit ganun yung nangyari. Kwento naman ni Christy, isa sa mga nagtitinda ng bigas sa Mega Q-Mart, hindi pa naman sila lugi pero 4 na piso na lang daw ang tubo nila kada kilo. Ayon sa DA, temporary lang naman itong price cap at pwedeng makabawi ang mga nagtitinda pagkatapos ng 30 days. Julius, pangatlong joint price monitoring na ito ng DA at DTI dahil nga pinapaigting nila yung pag-implement ng price cap sa bigas. So far, wala pa namang nai-issuehan ng notice of violation pero tuloy-tuloy daw yung pagbabantay nila sa mga presyo. Julius? Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.